pinaghahanap. Sabihin natin, ang hinahanap natin ay nasa loob na. Amen. Hindi nyo ba alam kung yung mga buwan na yan ng kasalansan? Ang mga inhil ay pinadala ni Ama sa amin. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Nandito ba si Amang Yahweh? Amen. Yan, ang lakas ng boses. Ano na boses yun? Talagang nakakapanibago, no? God is good? All the time. All the time. God is good. Forever. Praise the Lord. Kaya nga, napakabuti ng Diyos. Paborito. Ang paborito ni Ama, si Carmel. Amen. Kailangan maging paborito rin kayo para kayo dito sa harap. No? Sabi nga natin, sa totoo lang, sabi nga natin, napakasarap yung maging speaker dito sa harap. Lagi niyo ako nakikita. Gusto ko naman kayo naman na nakikita ko. Pero siguro sa tamang panahon. No? Sa tamang panahon kayo rin dito. Sister Mel ay nakaupo dyan para kayo naman ang pakinggan. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos, matalinghaga ang Diyos. Ibinaan tayo sa salapi. No? At ang Diyos mismo, alam ko si Ama yun, na nagbigay, no? ng mga pera na yan. Tinawag niya ang kanyang mga alipin. Alipin ba tayo? Amen! Binigyan ba tayo ng kapangyarihan ng Diyos? Amen! Alam ko, binigyan tayo ng kapangyarihan dahil wala ka namang magagawa dito sa harapan kung wala ang Diyos. Amen! Dahil ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Dahil ang Diyos, ang sinasabi ko paulit-ulit, ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang ay likha sa atin. Siya ang tumawag sa atin bilang maglingkod sa ating lahat. Amen? Kaya niyo bang paglingkuran ng inyong kapwa? Amen. Amen. Kailangan mahalin natin ang ating kapwa. Paulit-ulit ko yung sinasabi na kailangan mahalin natin ang ating kapwa. Huwag niyong mahalin kung kailan lang may sakit, may karamdaman. Ngayon pa lang ay paramdaman natin sa ating mga kapatiran. Amen? Na tayo ay magmamahalan at magbibigan. Tsak yun! Gagawa ba ng himala ang Diyos? Amen. Nakagawa na ba? Amen. Nakagawa na siya ng himala bago tayo tinawag at hinira. Amen? Itinaan tayo sa salapi. O na, sabi na natin. Unang alipin ang kanyang tinawag. Siguro nga, sabi nga natin, ayoko na mag-mission ng pangalan. Binigyan niya ng 5,000. No? At praise the Lord, pagkaabot sa kanya ng 5,000, agad-agad ay umalis yung alipin. Nangalakal ka agad. Talagang nangalakal siya. At pagkatapos sa kanyang pagkangalakal, sabi nga natin, siguro, sabi nga natin, inipon niya muna. At ganon din yung 2,000. Nangalakal din kaagad, agad-agad. Hindi na nagpakumpek-tumpek. No? Kasi nga kailangan maghabol, di ba? Kaya nga hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Sabi nga natin, siyempre ginagamit din si brother na talagang nagsusulit pa rin sa kanya. Naririnig niya kung ang pinagura niya ba ay lumalago. Kaya nga, sa paglabog natin, kasama natin ang ating unang lingkod. Dahil siya yung ating taga-pangaral sa atin. Hindi taga-pagpopo. Ayaw niya. Dahil hindi rin si brother nag-aaral sa atin. Yung mga kaparihan lang dito ang nag-aaral. At pagkatapos, yung 1,000. Ayan, sobrang takot ng 1,000 lang pinigay. Parang si Sister Mel nung araw. Kaya nga, wag na akong gayahin na. Kaya pa huwag kinakumpara sa sarili ko. Ayoko nga, hindi nyo akong gayahin. Doon kayo kumaya sa 5,000 at 2,000. Talagang nangalakal sila. Kaya yung 1,000 sa sobrang takot sa Panginoon, ano ang ginawa niya? Di ba nagpukaysa sa lupa? At idinalan niya pa yung pera. At tapos, tinabunan niya. Yun ang ibig sabihin. Kaya nung pagdating ng Panginoon, nagsisulit silang 3. 3 lang ba? 3 lang yung binigyan dito eh. Amen? Kaya nga mapalad kung ikaw kasama sa 3. Kaya nga mapalad ka talaga. Dahil sabi natin, yung 3 na yun ay pinagpapakalain ng Diyos. Ngunit makikita natin ang kaliwas. Yung tamad, hindi sa pinagpala. Kaya nga yung 5,000, agad-agad, nagsulit. Parang si Sister Gloria, mabilis pa sa alas 4, talaga nagsulit siya. Ito po yung 5,000. At tumubo ko ng 5,000. Magaling at masipag na alipin. Tayong lahat kasi ganon din ang 2,000. Masipag at
mabait na alipin. Tama yung iyong ginawa. Tumubo ng 2,000 yan. Ngunit yung 1,000 ay nakatago, nagtatago siya, natatakot na siya. Sobrang takot ko talaga sa iyo, Lord. Sobrang natatakot ako sa iyo, Amang Yahweh. Dahil sa kakahiyan ko, ito ako ngayon. Yung 1,000 ko, hinukay ko kaninang maga dahil alam kong darating ka ngayon tanghali. Asan yung 1,000 tubo? Wala akong tinubo yan dahil tinago ko sa ilalim ng lupa. Halika! Kunin mo tong tamad na alipin na ito at ilabas mo dito sa aking prayer house. Inilabas mo ang tamad. Ayaw ng Diyos ang tamad. At ang ayaw ng Diyos yung hindi masipag. Kaya nga nakalagay sa Bible, ang tamad ay huwag mong pakanin. Hindi lang ako matanda kung saan verse. Nabasa niyo yun. Ang tamad ay huwag mong pakanin. Ngunit sabi nga natin, yung 5,000 at saka yung 2,000. Ano ang sabi? Yung 1,000 ibigay mo doon sa 10,000 tinubo. Ano ang ibig sabihin nito, sister at brothers? Kapag tayo'y binigyan ng Diyos, hindi sa labi, karunungan, umpisa ka, magsimula ka sa opening prayer, di ba? Yan talaga ang umpisa niya. At hindi lang opening prayer ka ngayon, naging moderator ka pa. Nadagdagan, di ba? Tumubo. Ang ibig sabihin yun, talagang tumubo. Amen? At ngayon, naging speaker ka na. Mas tumubo pa. Times 3 na. At hindi lang speaker dito sa ating prayer house. Pati sa seminar, ay naging speaker ka na. Kaya yung 10,000, sulit na sulit. Ganon din ang 2,000. Na dati, opening prayer ka, ngayon, naging moderator ka, hanggang doon ka lang muna, standby ka dyan. Pero alam ng Diyos ang nasa puso mo. Nagmimiti ka pang tumubo at tumubo yun. Amen? Kaya nga, huwag tayo maging tamad. Tama si Sister Tess. Siya lagi ang nagsasabi ng huwag tayo maging tamad. Mag-aral kayo. Bakit gusto ni Sister Tess mag-aral kayo? Pinapaalalahanan lang tayo. Pero ang may sabi talaga nito, ang Diyos mismo. Amen? Si Jesus ba? Ang nagsabi? Mag-aral kayo. Lumapit kayo sa akin. At pagkatapos mag-aral kayo. Hindi lang yung nakaupo lang tayo dito. Amen? Lahat naman tayo marunong na lahat. Sino ba hindi marunong dito? Lahat ay binigyan ng katalinuhan. Kita mo, manambahan, sa rosary, lahat. Kahit na sino dyan, reshuffle mo yan. Lahat yan ay kayang gawin. Amen? Sister Beth naman nakaupo doon. Hindi bali, senior na ako. Pero sabi nga natin, ang sabi ng ating Panginoon, ang pangako niya, alam ko, ikaw ay nasa dapat hako na, parang si Brother Ben. Ngunit patuloy pa rin kitang bibigyan ng kalakasan at katalinuhan para ituloy mo ang ginagawa mo. Ang mga minimiti mo ay ipagkakalob ko. Si Ama ang may pangako nito. Amen? Palakpakan natin ang ating buhay ng Panginoon. Siya ang may pangako sa atin. Huwag mong itago. Huwag kang mahiya. Sabi nga natin, habang tayo'y nahihiya, nakaupo nga lang tayo. Pero lakasan mo lang ang iyong loob. Si Ama ang magpapahayag sa harapan na ito. Amen? Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan at kaalaman. Siya ang magbibigay ng power sa iyo. Dahil kung si Sister Mel lang ang magbibigay sa inyo ng power, walang power na darating. Kaya nga sa Diyos tayo umasa. Amen? Sa Diyos ang pag-asa. Kahit sa kanta, ay nilalagay pa, no? Glory. Gloria. Sister Tess, tayo mo yan. In excelsis Deo, diwa ng Pasko'y saya, dala niya ay pag-asa. Ibig sabihin, dala talaga niya ay pag-asa sa atin. Amen? Na talagang napakabuti ng Diyos. Alam mo, sabi nga natin, kanina pa ako nagninilay, ano ba talaga ibig sabihin nito? Pinaisip sa akin yung mga talk. No? Oo, sa simula, dati, pag naglalaba ako, namin, ano nga, pinupuri ka namin, Ama, sinasamba ka namin. Pag nagkamali ako, ulit ako ulit sa una.
Yung parang inuulit ko talaga. Yun pala yun ang simula na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos kay Sister Mel. Yung nag-aaral din ako magdasal. Kasi mayroon akong paborito noon sa San Lorenzo, mag-moderator. Mayroon akong idol doon, si Cookies. Anak ni Karen sa akin. Ang galing mag-moderator noon. Alam mo, talagang pag pumasok siya, talagang mainganyo ka talaga. Talagang sabi nga natin, siguro nga, sabi nga natin idol yan. Kung may ina-idol ka, kagayahin mo lang naman siya. Huwag kang mainggit. Ang pagkainggit ay hindi gaya sa Diyos. Imbis na mapuno ka ng inggit, ay wala kang alam. Mapupuno ka. Ang inggit ay hindi galing sa Diyos. Huwag mong kaingitan ng kapatid mo kung mayroon na siyang moderator na siya o kaya opening prayer na siya o kaya ganito na, nag-i-speaker na, magmigay ka rin, lumapit ka sa kanya, humingi ka ng tulong at gabay. Siya ang magagabay sa iyo. Mag-ibangilyo ka sa inyo, harap mo si Brother Ben, mag-ibangilyo ka. Mag-i-amen yan, Chuck. Kapag na-bullseye mo yung salita ng Diyos. Amen? Pag na-bullseye mo yung salita ng Diyos, Chuck yun, mag-i-amen si Brother Ben. Amen? Kaya nga kayo nag-i-amen. Bakit? Sumasang-ayon kayo sa sinasabi ni Sister Mel. Dahil yun ay galing sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Tapakan natin ang ating buhay na Panginoon. Ano pa yung gusto nyo maalam? Kaya nga, sa salapi nagsimula, no? Kaya nga, kailangan tayo maging tapat na alipin. Dapat tayo'y makita sa puso natin na tayo'y naging totoo. Amen? Dahil alam ng Diyos yan eh. Kaya walang saysay. Ang iyong paglilingkod kung hanggang ngayon, talagang nakatago pa sa puso mo ang pagbabalat kayo. No? Kung hanggang ngayon nagbabalat kayo pa, kapatid, matulog ka na lang sa inyo para mayroon ka pang kalakasang darating. Kung mayroong kalakasan. Dahil sabi nga natin, ang lahat ng bagay ay Diyos ang nakakaalam. Paano ba yun? Kaya nga gusto kong lumago at gusto kong makabuti ang pamilya namin. Sumusunod na lang talaga ako sa kalooban ng Diyos. Wala naman tayo magagawa, Sister Celine. Kaya nga, sundin na lang natin ang kanyang kalooban. O ano man ang gusto niya ipagawa sa atin, sumunod ka na lang. Minsan, isang araw, pagod ako talaga. Parang ayaw ko talaga tumayo. Pero hiningi ko ng tawad yung Sister Flo. Sabi nga natin, wala rin eh. Kapag ikaw ay nainis, kapag ikaw ay i-express mo yung pagod, sabi ni Ama, kung natatawag ka, humingi ka sa akin ng kalakasan, wala tayong lusot eh. No? Hindi ko nga alam ang ibang way. Humingi ka nga sa akin. Bakit ikaw ba yan nagsasalita? Ang yabang mo naman. Kaya ako, minsan, nararamdaman ko yung sarili. Bakit ikaw ganun ka bahaya? Kung hindi ka bigyan ng kaalaman, dahil naman ng Diyos, hindi buksan ang iyong isip. May sasabihin ka ba rito? O bakit kanina pa ako nagpaalam? Pero ngayon, dami mensahe, maghintay kayo. Balas 7. Talapakan natin ang ating buhay. Ano pa ba ang ibig sabihin ng mga alipin na ito? Na kailangan tayo po ay may pag-ibig sa ating paghayo. Amen? Dahil ang pag-ibig, yan ang nakakakalas ng malas sa tahanan ng bawat pupuntahan natin. Amen? Malas. Amen? Dahil kung wala sa iyo ang Diyos, sabihin mo pa, sumain nyo ang kapayapaan. Ay hindi lang makapayapaan ang dala mo. Kaguluhan. Paano matutuwa ang Diyos? Hindi ka mawawala agad ang iyong kapangyarihan binigay sa iyo. Ang kapangyarihan ibinigay sa iyo, dadagdagan kaya ng Diyos kung ipinagpatuloy niya sa mabuti yung kanyang mga ginagawa, kahit na ako, kung ako'y nagpatuloy sa aking kasamaan, wala na ako dito, hindi na ako babalik. Pero sabi nga ng Diyos, ituturo ko sa iyo ang tamang landas sa ating kasunod. Kay Lord lang na tayong lahat sumunod. Amen? Wala na tayong susunod iba pa. Amen? Dahil kapag kay Lord tayo sumunod, ang lahat ng bagay ay didireksyon niya. Amen? Kaya nga yung mga binigay sa atin ng mga kapangyarihan ng Diyos, hindi lamang kapangyarihan magpahayag. Ano pa? Pre-order, kapangyarihan din ng Diyos yan. Amen? Kaya nga, minsan sinabi ko nga doon nung nag-talk ako, ang pre-order, inaalis na natin, sinasabi na natin, magaling na yan.
Ang yayabang talaga natin. Kailangan ilantad natin ang ating sarili. Kung nagyayabang tayo, alam ng Diyos. Kailangan nandoon yung pagpapakababa natin at makatapos i-pray over ang ating kapatid. Check yun. Gagawa ba ng himala, sister? Amen. Yan ang pray over na hindi na natin ginagawa. Amen. Kaya nga, pagpatuloy mo sis. Ang ibig sabihin na patuloy tayo nagkag-pray over sa ating kapwa, patuloy rin kami mga import, mga alipin ng Diyos na nagpapakababa sa Diyos. Dahil yun lang ang paraan. Tayo'y palaging magpapakumbaba sa ating Panginoon, sa ating harapan ng ating Panginoong Jesus, sa ating Amang nasa langit. Amen? Amen. Kaya nga, kung ang lahat ng yan ay ginawa mo sa ating Panginoon, madadagdagan pa. Sabi nga ni Lord, na hindi lamang yan ang mga regalo ibibigay ko sa inyo. Ang lahat ng inyong mga pangangailangan ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ibibigay ba? Amen. Sabi ko nga sana ko, humingi ka na ng blessing. Humingi ka na ng blessing sa Diyos. Lahat, humingi ka. At saka yung walang pag-alinlangan, ipagkakaloob ba sa atin? Amen. Yun lang naman talaga ang aking paglilingkuran na gusto kong mapagputi ang pamilya ko. Kaya nga ako sumunod na, kahit na minsan mainit ang ulo ni Sister Mel, mayroon namang nating nakakaunawa kay Sister Mel. Parang kapatid ko na kasi siya eh, na yun ako, magmahal. Pag nagmahal ako talaga sa inyo, totoo talaga yan, hindi yan pagkakunwari. Paano ko ba ilantad ang puso ko sa inyo? Anong pagkakakulang na sa sarili? Ako yun eh. Ako yun eh. Na sabi nga natin, yan ang regalo sa akin ng Diyos. Yung puno-puno, Sister Mel, ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa. Noong araw pa naman, kinaiingitan talaga ako lagi. Palagi daw ako punong-puno ng pag-ibig. Bakit ako punong-puno ng faith? Nasasabi ko, buntok lumipat na sa dagat, nangyayari yun. Pero wala naman talaga ako pag-ibig. Ang ibig sabihin, walang kabuluhan ang iyong paglilingkod kung wala kang pag-ibig. Unahin mong mitiin ang pag-ibig mula sa Diyos. Hinihingi yan, sis. Regalo ng Diyos sa bawat tao. Kaya nga, yan ang mitiin natin, mapuno tayo ng pag-ibig. Para kung puno tayo ng pag-ibig, punong-puno tayo ng pag-unawa sa ating kapwa. Wala kang makikitang mali sa kanila. Maliban lang kung maling-mali na talaga ang ginagawa nila. Sino ang gagamitin? Ano ang sabi kay San Pablo? Ako si Pablo. Ikaw ay si Kristo. Ako si Kristo. Ikaw si Pablo. Ngunit ako, sino ako? Kung hindi ako kilala, ibig sabihin hindi ako lingkod. Ngayon, sabi nga, dahil hindi nga ako lingkod ng ating Panginoon, paano kung ang kapwa mo ay nangangailangan ng tulong? Sino ang tutulong sa akin? Diba si Pablo? Diba si Kristo? Sa pamagitan ni Pablo, tutulungan niyo ang kapwa. 2 beses na akong nakapalayas ng masamang espiritu sa isip. Una, ngayon ko lang yun ilalantad, manugang ko ang ginamit sa aking anak na si Sir. Madalas sila mag-away, talagang away. Wala talagang pag-ibig. Siguro mura pa talaga ako naman. Pero talagang bumahayo kami ni ating kalami. Pero naabutan ko isang araw, talagang iba na talaga siya. Ikaw na demonyo ka, umayos ka sa aking manuga. Binanyan ko talaga. Ako'y aalis na nga. Nagpaalam pa. Ganyan din nung gabi dito. Ikaw, nasalarin ka. Umayos ka sa katawan ng bakang mo. Nung nandyan na, umiiyak siya. Ano sabi? Ako'y nagpapaalam na nga kay Ama. Pinayagan na ako. Umalis na. Pero yung naiwan, yun pa rin ang ating vision. Amen? Kaya nga lang, bibigyan ka rin ng katalinuhan ng Diyos. Discernment mo na 6 months to 2 years. Ako bumalaman. Si brother yun, 6 months to 2 years. So, kagal na. Di ba pwede mo ngayon i-discernment na maglosolaya? Ako humihingi kayo. Huwag kang pakantante. Ano sabi sa akin? Natutulog na ako eh.
Hindi nga ako makakatulog, hindi humingi ako ng mensahe. Huwag kang pagkampante. Re-rest back mo 5. Kaya huwag tayo pangkampante. Palagi tayo manalangin. Yun lang naman talaga. Ang sabi ng kanyang, yung kapatid na, si Joey, no? Sabi niya, nag-light na ako sa kanya. Maraming salamat. Sabi, bukas ang isip mo, puso. Regalo kasi ng Diyos. Wala naman sa tagal sa mahabang panahon ka naman nilungkot. Huwag ka doon tumingin. Eh kahit ngayon ka lang pumasok kung ikaw ay napuno. Nasa'yo ang Diyos. Kaya nga ibig sabihin, huwag kang tumingin na ikaw ngayon lang dumating. Sister, pinagpala. Pinakasalan ka agad siya ng amang laon. Hindi matagal tayong taon. Ilang taon na tayo bago pinakasalan dito? Habang na naman ito, magalit ka. At ikaw ay ispusa ng amang laon. At ikaw ngayon ay nakatira na sa bagong Jerusalem. Amen? Kaya nga, sabihin natin, huwag kang tumingin na. Ngayon lang ako. Hindi ako doon tumitingin ngayon. Tumitingin ako sa puspos ng araw. Amen? Lahat naman tayo pupuspusin ng Diyos kapag tayo ay nagkakaisa. Sabi nga ni brother, ng araw ka, aanin mo marami. Patuloy naman. Di ba ni Conte? Sabi nga natin, bahala na si Ama magpadala ng anghel sa mga tao. Na talagang sabihin natin, siguro, sabihin natin, kung ibig sabihin ng mensahe ito ay talagang napakalawak, no? Kaya nga lang ako na gusto ko pa magsalita, kaya naman ako rin. Pero sabihin ko na nga, tayo yung mga alipin ng Diyos na tagasunod niya, na kailangan sumunod tayo na mayroong pag-ibig. Huwag tayong tamad. Amen? Amen. Kahit paano, magbabasa tayo ng kanyang salita. Amen. Kahit anong busy ko, alam mo, kung anong bisa, basahin ko. Ganyan-ganyan na ako sa ano ko. Kumbaga sa ano, humihingi agad ako ng mensahe kasi ayoko nga yung misa na sorpresa ka. Ayoko nga nasa-sorpresa ako. Pero ang Diyos naman talaga nagpapasorpresa ka lagi. Lalo sa mga alipin na talagang minsan talaga nandun yung pag-aalinlangan. Ang alinlangan ay kasalanan. Ngunit patuloy tayo humingi ng patatawaran. Kaya nga, napakabuti ng Diyos para sa ating lahat. Kung sino may karamdaman at may sakit sa mga oras na ito, humarap ka kay Amang Yahweh. Alam niya ang nasa puso. Gusto ko pa maglingkod. Period. Kaya nga, kapag gusto mo pa maglingkod, bibigyan ka ba ng kalakasan? Abay, siyempre. Gusto mo maglingkod eh. Pero sabihin mo, gusto ko na magbakasyon. Ay, patay tayo dyan. Kaya nga. Sabi maraming salamat po Ama sa ito.